Hello, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito, alas 5:27 araw sa aking oras dito sa Pilipinas. God bless sa lahat ng mga Catholic community nationwide at sa labas ng bansa. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagkita sa araw na ito ng linggo. Kamusta po kayo? Nakatulog po ba kayo ng maayos? Ako sakto lang ho. Opo, sakto lang. Mga 4 na oras. Opo. Salamat sa Panginoon dahil binigyan tayo ng opportunity na magising uli upang makita natin yung kabutihan ng Diyos sa maghapon na ito ay magdilid sa atin para sambahin siya, papurihan, pasalamatan sa kanyang kabutihan. Oh, we are serving a good God. Opo. Yun ang maganda sa atin sa Catholic community ay ang Diyos natin ay mayroong pakialam sa atin. Sa ating pamumuhay, sa ating emotional aspect, spiritual aspect. Mabuti ang Lord sa atin. Yung kanyang dealing sa atin mahusay. Hindi niya tayo dinidil according sa ating kapalpakan. Hindi ho eh. Napakabuti ng Lord. Kaya ho, purihin ang ating Panginoon Diyos sa maghapong ito. Maraming salamat. Once again, it's indeed a privilege to serve you sa umagang ito. At purihin ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Alright, magsisimula na po tayo sa ating broadcast. Kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa na Kabrad, kasama si Brad Calix. Ang Kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ng isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala sa kay Kristo at sa mga aral ng simbahang Katolika. Na sinusubukan natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay araw ng linggo, 19 sa buwan ng Enero 2025. At tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po si Brad Calix para sa ating Apostles' Creed sa umaga ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng Catholic community nationwide. God bless mga kapatid. Ada, Lia, magandang umaga po. God bless sa buong pamilya, kapatid. At sa inyong parish priest, God bless. Samanawa kayo ng Panginoon Diyos sa maghapon pong ito. Mamaya, Lord willing, alas 6 ay makasama natin si Bro Noe Dora. Lord willing, maganda yung wifi niya sa kanyang area. Opo. Yan po yung aming napag-usapan. Na Lord willing ho ay maka-join siya mamaya ho sa ating sa ating broadcast. Opo. I'd like to greet Anay, yung ilang mga kapatiran. Gusto kong batiin yung aking mother na si Mama Elsie, dyan sa bahagi ng Cainta. Si Eloisa, si Fred Al, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, good morning. Si Buddy, si Bimbim, ang kanyang anak. Si Picoy, magandang umaga. Ganon din, binabati natin si Rock, si Esme, ang kanilang mga anak. Magandang umaga. Si Julie, si Ronly, andyan sa bahagi ng Pangasinan. Magandang umaga po. At ganoon din si Buboy sa Kasisela dyan sa Pangasinan. Yung kanilang mga anak, good morning. Kay Ate Lydia, magandang umaga po.
si Tio Joe, Tio Jose, Tia Edna dyan sa Kainta. Magandang umaga po. Pagbati rin sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Bira, Catanduanes. Magandang umaga po sa inyo. Sa aking mga kamag-anak dyan sa Calulbon, dyan sa Palawig, San Andres, Catanduanes po. Raydan Garcia bro, magandang umaga. Salamat for joining. Bishop Patricio ng Diocese ng Bacolod, magandang umaga Bishop. Kay Father Dominic de Ramas, magandang umaga. Sabi ni Raydan, magandang umaga po Brad Calix. A blessed Sunday everyone. Viva Pitseñor, Viva Santo Niño. Opo. Yan po yung binibigyang pasin ngayon sa araw na ito na linggo. Ang kapistahan po ng Santo Niño. Alright. Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat po ng kanyang makasamahan, magandang umaga. At sa lahat po ng Catholic Faith Defenders, kay Bro Ray Entila, sa pamilya niya, si Christian Paul Gaylan, ang Presidente, Harvey Angke, ang Vice President, George Quiles, ang Sekretary, at si JB Akma, ang Treasurer. Sila Apple, magandang umaga rin Apple sa buong pamilya. Kay Bro Al Manila, God bless, sa Granada, si Gerald Veloso, Pepito Barbon, James Enciales, Rod kay Rex, kay Bro Mailum, magandang umaga. God bless kay Reverend Father Hubert Abellana ng St. Therese of the Child Jesus Quasay Parish dyan sa Barangay 35 sa Bacolod. God bless Pads. Ganun din kay Reverend Father Brendan Ray Gamala, ang spiritual advisor na CFD. Magandang umaga kay Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto sa lahat ng tropa. Kay Bro Wendell Talibong, kay John Doe, maraming salamat. Kay Bro Novedora, God bless. June Montes Arimado, marahay na aga po sa Gabos. Yan. Bicolano rin po ito. Si Bro June, maraming salamat. Kay Thea Marie Pescador, Marjorie Batayin Agtoto, magandang umaga kay Buds, Jesse Legaspi Albay from Totoy. Si Father Totoy ang kanyang parish priest. Diretso na po tayo sa word. Tayo po ay nasa Luke chapter 2 verse 41 hanggang 52. Ang sabi po dyan sa wikang Banyaga, every year the parents of Jesus went to Jerusalem for the Passover festival. Now when Jesus was 12 years old, they went to the festival as usual. Now when the festival was over, they started back home. But the boy Jesus stayed in Jerusalem. Now his parents did not know this. They thought that he was with the group. So they traveled a whole day and then started looking for him among their relatives and friends. They did not find him. So they went back to Jerusalem looking for him. On the third day, they found him in the temple, sitting with the Jewish teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his intelligent answers. His parents were astonished when they saw him, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been terribly worried trying to find you." He answered them, Why did you have to look for me? Didn't you know that I had to be in my father's house?" But they did not understand his answer. So Jesus went back with them to Nazareth, where he was obedient to them. His mother treasured all these things in her heart. Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Raymontano Arabaca, bro, magandang umaga. Sabi niya, good morning po. Napakaagang nag-live sa araw na to sa nakapistahan ng Batang Jesus. Happy Fiesta, Viva Pitseñor. Mga kapatid, ang araw po na ito ay selebrasyon o kapistahan ng Senyor Santo Niño. According po sa history, ang Santo Niño na imahe po ay ibinigay bilang regalo. Galing po yan sa mga Espanyol. Opo. Regalo para kay Queen Juana na isang
Kristiyanong may bahay ni King Humabon, dyan po sa Cebu. At makikita natin dito sa Senyor Santo Niño na Batang Jesus. Opo. At bilang Batang Jesus ay meron siyang pagpapakumbaba, humility. Ikalawa, meron siyang simplicity at obedience. Yun ho yung itong ibig sabihin na itong Senyor Santo Niño na ito. Batang Jesus. Meron siyang humility, simplicity, and obedience. Meron din po tayong makikita na ika nga yung kanyang kasuotan, yung mga simbolo. Opo. Darling May Peñaflor si Bongga, kapatid, magandang umaga. Salamat sa pag-join. Meron pong orb kung tawagin, ORB, orb. Ito po'y kumakatawan sa dominyo ng Diyos sa buong sanlibutan. Meron din po siyang crown, itong Senyor Santo Niño, nang ibig sabihin, si Kristo ay hari. Maya Rodriguez Acohedo, maayong buntag, happy Sunday po sa tanan. Viva Pit Senyor, Senyor Santo Niño. Opo. May crown itong Senyor Santo Niño na siya ay, etong batang si Jesus ay hari. At doon sa kanyang kanang kamay ay makikita natin doon na simbolo ng Trinity. Meron siya inner white robe, yung puti, na ito'y kumakatawan sa kanyang muling pagkabuhay. O yung Easter Jesus na tinatawag. Meron din po siyang scepter. Ito po ay simbolo ng authority over the entire world. At panghuli, meron siyang red cape. C-A-P-E, red cape. It reflects the passion and death of Jesus Christ. Sa ating liturgical color, ang pula ay kumakatawan po sa kamatayan o martyrdom. So itong mga symbols na ito na orb, crown, right hand, inner white robe, scepter, saka red cape ay mahalaga po itong simbolo na Senyor Santo Niño. Kaya ako nagpapasalamat tayo sapagkat yan lang yan sa Katoliko na tradisyon ay meron tayo nito kada taon na as we celebrate itong kapistahan ng Senyor Santo Niño. Batang si Jesus. Mga kapatid, balikan natin itong pinag-uusapan natin sa Luke chapter 2. Napakahalaga po ito. Gusto ko lang sentruhan dito yung naging sagot ni Jesus, ang batang si Jesus. 12 taon siya rito, mga kapatid. At ayon po sa kwento, nagpunta sila sa Jerusalem. Yearly ginagawa yon kasi may kapistahan po doon. Sa madaling salita, kasama si Jesus. Kaya lang nung pauwi na po sila, akala nila kasama nila etong magti-teenager na to, 12 taon Hindi pa nga siya teenager sa atin. Ang teenager, 13 anyos Opo, malapit na mag-teenager. So nagpaiwan pala sa Jerusalem itong batang si Jesus. At ayon po sa kwento, sabi ni Luke, pagbalik nung mag-asawa, nakita nila sa templo yung anak nila. Nakikipag-usap doon sa mga Jewish teachers. Nakikinig sa kanila at nagtatanong. Tapos sabi nung kanyang parents, sabi nung nanay niya, anak, bakit naman ganito ginawa mo sa amin? Why have you done this to us? Kami ng tatay mo, kakahanap sa'yo, di ka namin makita Napasinin mo rito yung sabi ng ating Panginoon Diyos. Bakit niyo ako hinahanap? Bakit niyo ako hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat na doon ako nasa lugar ako ng aking tatay? I had to be in my father's house. Mga kapatid, makikita natin dito yung true origin ni Jesus. Saan ba siya galing? Galing po siya sa God the Father sa langit Ang Diyos na katawang tao. Si Jesus bilang second person sa Trinity o ng Godhead ay kinakailangan magkatawang tao at gagamitin si Virgin Mary. Galing po siya sa langit. Galing siya sa God the Father. At yung kanyang identity, siya po yung God the Son.
at meron siyang misyon. Ano po yung misyon niya? Para tuparin ang kalooban ng Ama. Yung po yung tatlong bagay na pwede nating makita sa passage natin sa Luke chapter 2 verse 41 to 52. Mga kapatid, kung kayo po yung nanay at ito'y sagot ng anak niyo sa inyo, alam ba sa atin, di pwedeng ganyang sagot di ba? Lalo na pag kayo po ay taga Luzon. Ako po, laki po ako sa Luzon area. Hindi ho namin pinapahintulutan yung pasagot-sagot na anak. Apo. Even sa aking sa aking mga anak, hindi ko pinapahintulutan yung sasagot na pabalang. Hindi ho eh. Kasi medyo pababastos po yan. Pero dito sa kultura ho nila, iba ho itong kultura. Ibang kultura dito sa ating Panginoon. Hindi sila mga Pinoy, no? Hindi. Middle East ang nito, ang kultura, at hindi ho ibig sabihin nakita niyo sumagot ang Panginoon ng gano'n ay binastos niya yung kanyang mother, si Mama Mary. Hindi po. Mansulweta Brace II, magandang umaga po. Kapatid, God bless sa buong pamilya. Kay kapatid na Angel Amoma, maraming salamat for joining. So, balikan natin sinabi ni Jesus. Why did you have to look for me? Ba't kailangan niyong hanapin? Didn't you know that I had to be in my Father's house? Ano yung naging sagot ng nanay niya o ng parents niya? But they did not understand his answer. Kung sa atin lang yun, di ba? Kung ganun sagot, baka nasampal mo, baka pinagalitan mo, di ba? Kasi parang ang sagot, parang di maganda yung sagot sa context natin, sa Pilipinas. Pero, again, iba ang kultura. Pag binasa mo ang Biblia, you have to understand na hindi Pinoy yung kausap mo. At ang nagnanarrate niyan, Hudyo. Opo. Basta mahalaga makita mo yung ibang kultura Oo. Para hindi ka madidisappoint. Bakit ganun? Parang nambabastos dito si Jesus sa kanyang parents. Hindi po. Hindi ko siya nambabastos. Hindi po. At parang hindi natin inaasa ng isang 12-year-old boy ay ganito diretsa sumagot sa kanyang parents. Di ho ba? Parang sa panahon natin, parang bibihira yung sasagot ng ganyang diretso. Opo, bihira po yun. Pag nakita natin sa Panginoon, diretso, why did you have to look for me? Ang tono sa atin yan, iba di ba? Pero sa kanila, that's normal. Kaya lang, sabi ng Bible, hindi naintindihan ng parents yung sinabi ng ating Panginoon. Sa madaling salita, yun lang naman yung eksena. Tapos bumalik si Jesus doon sa Nazareth, doon siya pinaka-hometown. Sa Bethlehem siya sinilang, lumaki siya sa Nazareth, nag-minister siya doon sa Capernaum, ang pinaka-headquarters ni Jesus for 3 years. Pero sabi ng Bible, nung pagbalik nila doon sa kanilang lugar sa Nazareth, ay naging masunurin ito ang ating Panginoon Diyos. Ang ating panalangin na si Jesus role model sa bahay. Sana yung mga anak natin may ganitong may ganitong attitude na sumusunod sa parents. Alam niyo, malaki po yung kinalaman natin dyan. Susunod yung ating mga anak sa pinaka-overall plan natin kung tayong parents role model. I believe yung parents ni Jesus role model ito. We believe si Mama Mary ay nabuhay ng walang kasalanan po. Walang kasalanan. Hanggang sa mamatay ng maaga, kanyang asawa na si Joseph ay nanatiling walang kasalanan si Mama Mary. Yan po yung ating tinitindigang turo na simbahan. At naniniwala tayo na itong pagiging role model sa tahanan ay napaka-importante ko ito. Para sila sabi ko ganito, mahirap sabihan mo yung anak mo na magsimba pag Sunday kung tayong parents, hindi tayo model. Pag nagsabi tayo, dapat model tayo. Dapat tayo mismo, Saturday pala, nagpe-prepare na. Pag Sunday, pipili ka lang naman kung anong oras ka pupunta, magmimisa. Hindi naman required na maghapon ka sa simbahan. Walang ganon. Ang mahalaga lang, pagka pumunta tayo sa simbahan, nakaredy yung puso natin primarily.
Kung kailangan natin mag-confess sa pare, nagawa na po natin yon bago mag-Sunday. Importante yung puso ay kada atin. Lalo na ngayon, kapistahan ng Senyor Santo Niño, ay importante ito na as we reflect sa batang Jesus na pinag-usapan natin kanina, maging mas maganda at makabuluhan ito sa atin. Si Jesus naging obedient sa kanyang parents. Maski na tayo po ay parents na rin, mga dati naman tayong mga bata, lumaki tayo, nagkaroon ng sariling pamilya, pero tandaan natin, tayo ay nananatiling bata. Ako, buhay pa yung nanay ko eh. So, ang obedience ba naputol na dahil nagkapamilya ka? Dahil ba may pera ka? Naputol yung obedience natin sa parents natin? Hindi ho eh. Tinitreasure natin yon yung ating mga magulang. Bagamat ang karamihan sa atin, probably wala na mga parents, patay na, maaga kayo na ulila. Pero yung point ng pagiging obedient doon sa parents, dapat nagpapatuloy. Mahalaga yon yung pagiging role model natin sa ating mga anak. Opo. Po si Jesus, maganda yung kanyang maganda yung kanyang attitude. He was obedient to them. Alam mo sa bahay, ang pinaka sumasalo ng lahat ng mga nangyayari, hindi yung tatay. Tatay kasi generally nagtatrabaho, nasa labas eh. Ang nanay, generally sa Pilipinas, nasa bahay. Pero may mga nanay na rin na nagtatrabaho. Okay? Pero ang talagang sistema nung una pa, si nanay nasa bahay lang. At si nanay ang nag-a-absorb ng lahat ng mga problema sa bahay. Di ba tayo mga tatay, pag may problema, pag lumapit sa ating anak natin, punta ka sa mama mo ha. Andun yung budget. Doon. Ayaw nating nababother tayo masyado, di ba, bilang mga tatay. Pero dito, yung sinabi rito ni Jesus na, why did you have to look for me? Si Mama Mary yung nag-absorb nun eh. Para sa tatay niya na karpentero, parang hindi masyadong may dating yon. Pero yung nanay, alam mo yung nanay, malapit yan sa anak di ba? Siya naman kasi nagdala ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan eh. Kaya po, baga dilibdib niya yan. Di ba? Yung ganyan yung eksena eh. Pag may nangyayari, dinidibdib yan ng nanay. Ibig sabihin, siniseryoso niya yon. Yung binitawang salita ng 12 taong gulang na si Jesus, naka-store sa kanyang utak yun saka sa kanyang puso. Di ba? Ganyan ang magulang. Especially nanay. Tapos sabi sa Bible, his mother treasured all these things in her heart. Nalala ko yung nanay ko. Panganay po ako sa 7 magkakapatid. Ang nanay ko po ay retired secondary teacher. Sa lahat po na dinaanan ko sa buhay, yung aking first marriage na namatay yung aking may bahay, nandun ang mama ko. Pagdating sa love life ko dati, nung ako ay single pa, alam ni mama yung sekreto. Yung mga struggle ko bilang isang pastor, dating pastor, ay alam ng mama ko. Yung banggaan namin ng tatay ko dati, kasi yung tatay ko, ayaw niya ako magpastor eh. Ayaw eh. Nag-decide ako maglingkod sa Panginoon. So yung struggle ba, sinamahan ako ng nanay ko. Hanggang sa nag-asawa ko uli. So sa aking first marriage, meron akong 2 malalaking mga anak na. Yung aking panganay na anak sa first marriage ay pastor po. Pastor siya. Nakatapos din po sa kolehiyo HRM. Opo. Yung kanyang asawa ay teacher sa Antipolo. At yung aking pangalawa, ganun din. Tagumpay sa kanyang karir bilang sa call center po. Nasa gobyerno naman yung kanyang may bahay. May 2 akong apo sa first marriage. At ito pinagdadaanan ako ngayon sa ikalawang marriage ko. Yung karamdaman ng aking may bahay.
Alam lahat ng nanay ko yon. Yung pain na dinadaanan ko ng mga anak ko sa sitwasyon ngayon namin. Ang una kong sinabihan nanay ko, kasi ang nanay, i-absorb niya lahat. Makikinig yan sa'yo. Maglalaan ng panahon. Ganun po yung nanay. Ang tatay wala masyadong pakialam eh. Wala masyado. Sa kanila magtrabaho, bigay ng budget, tropa niya. Di ba? Pero ang nanay, ibang klase yan. Bibigyan ng panahon yan, maglalaan ng panahon. Uupo yan, makikinig, di ba? At iiyak yan kung kinakailangan niyang umiyak. Yun po yung nanay ko. Mga 75 years old na si mama ngayon. Buhay pa siya. Sa kada mag-aano yung birthday niya, nagpapadala ako ng voice clip. Hindi ko hindi ko maiwasang umiyak kasi yung iniisip mo yung niya, kabutihan niya nung bata ka pa. Yung mga pinagdaanan ko sa buhay, yung journey ko. Alam lahat ng mama ko eh. Lahat ng sikreto ko alam ng mama ko. Kaya nagpapasalamat ako sa nanay ko. Hindi siya perfect. May mga pagkakamali rin siyang nagawa. Pero hindi ko na tinignan yun. Ang tinignan ko yung kanyang kabutihan, yung kanyang pag-aaruga. Mabigat po yung dating sa akin noon kay Brad Galix. Kaya na-appreciate ko yung nanay ko. At sabi ko nga, pag nawala na yung nanay ko, sino nang pwede ko lapitan? Maliban kay Jesus. Siguro, mas nalapit ako kay Mama Mary. Na that's the beauty kung meron ka pang nanay. Di ba? Kaya rito, nung sinabi rito ni Luke, sabi niya, his mother treasured all these things in her heart. Grabe ho yung dating nito sa akin, itong parirala na to. His mother treasured all these things in her heart. Yung bumalik sila doon sa Jerusalem, halos ilang araw na biyahe po yun. Wala namang series noon eh. Lakad lang po talaga yun eh. Kasama yung asno eh, para magdala ng mga gamit po nila eh. Nakakapagod po yun. Halos mataranta tong mag-asawa na to. Saan sila hahagilapin? Nakita sa templo, tapos tong makita, sumagot pa ng ganito. Ba't niyo ko yung hinahanap? Si Mama Mary, hindi naman siya high blood na nanay, hindi naman siya high blood. Makasagot-sagot ka, chichinilasin kita eh. Wala namang ganun sinabi si Mama Mary. Walang ganun eh. Mabait na nanay eh. Tahimik lang eh. Ang sabi sa Bible eh, tinreasure niya lahat yung sa puso niya eh. Yung sinabi nung anak niya na 12 taong gulang. Well, as I close, sabi po dyan eh, Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and people. Balanse si Jesus. Lumaki siya physical, hindi ko alam kung ano ang height niya, pero since siya po ay karpentero, maganda yung build ng katawan niya pag karpentero. Kasi sanay sa trabaho po yun, katulad ng tatay niya. At meron siyang wisdom. At ang maganda rito, nag-gain siya ng favor sa Diyos at sa tao. Balanse po siya, physical, spiritual, social. Kaya balanse ho yung ating Diyos. Bagamat sa araw na ito, sa pangatlong linggo ng Enero, ito yung kapistahan ng Senyor Santo Niño. Pagbabalik tanaw na naging bata rin si Jesus, di ba? Dumaan siya sa proseso eh. Ang maganda lang, di siya nanatiling bata. Opo. Corazon Gagi, magandang umaga ate.
Ganon din kay Alan Janeta dyan sa Hungary. Magandang umaga, tanghali o gabi. Wala ko alam kung anong oras mo ngayon dyan, Bro Alan eh. Pero salamat for joining. I'd like to encourage you mga kapatid, manatili po tayong Katoliko. Hindi nyo kailangan lumabas ng simbahan para yakapin ang turo ng Protestante at Evangelical. Galing po ako dyan. Matagal akong naging pastor, 30 plus years. Alam ko yung laban sa labas. At ngayon nasa loob na ako, nilagay ako ng Lord dito, may purpose para alalayan po kayo. Hanggat maaari, huwag kayong lalabas kasi pag lumabas kayo, parang itinatatuan nyo si Jesus na siyang tumubos po sa inyo. Pastor Ray Navarro, mula po dyan sa, di ko alam kung si Pastor nasa Hong Kong, pero nasa labas ng Pilipinas po ito. Maraming salamat Pastor Ray Navarro. Mga dati po natin kasama sa Southern Baptist, si Doc Ray Navarro. Napakahusay na pastor yan. At seryoso sa gawain ng Panginoon Diyos. God bless Pastor for joining po sa ating broadcast. Singapore, sabi ni Pastor Ray. God bless Pastor ha. Hopefully Pastor, meron akong time na makapag-usap tayo. Video call ha. Siguro po pagbalik ko galing ng Manila. So, mga kapatid, pag-pray nyo ako, pupunta ako sa Manila sa Tuesday para kausapin yung aking anak na pastor dahil po doon sa nangyari. Hindi naman kaila sa inyo, noong December 3, no, ako po ay publicly na nag-declare na niyayakap ko ang turo na simbahang Katolika at naging mabigat ho yun sa anak ko na pastor ng Alliance. At magandang gabi raw, sabi ni Alan, diyan sa Hungary. Happy Lord's Day. Medyo nasaktan yung anak kong pastor. Ako kasi yung nag-train sa kanya, ako yung nag-disciple sa kanya, hanggang naging pastor siya. So, hindi naman niya alam yung tatay niya ay ganun yung magiging desisyon. At medyo mabigat yun sa anak ko. So, may nag-sponsor lang sa atin papunta ng Manila. At para kausapin lang ho siya, yung dalawang anak ko doon. Na hopefully maging maganda yung usapan ho namin. Yun po yung aking panalangin na meron kaming closure. So, hindi ko alam kung anong magiging resulta ng usapan namin ng anak kong pastor. Pero ano man ang resulta nito, ipapasa Diyos ko na lang yon. Alang mahalaga lang, meron akong ganong initiative. Pwede naman video call sana eh. Pero iba pa rin yun nung nagpunta ka ron, meron kang effort na ginawa na mabisita, face-to-face na usapan, mas maganda yon. At salamat sa mga taong may concern sa atin na kailangan yung pamilya maayos eh. Yun po yung naalala ko tinuro sa akin ng professor ko sa Bible School. Masira ka na sa ibang bagay, wag na sa pamilya mo. Kasi wala kang babalikan sa dulo kundi pamilya mo lang din. Kaya salamat sa Panginoon sa opportunity. Alright, tignan natin si Pastor Dora ha, kung nandyan, hindi ako sure. Kasi magagaling siya kagabi natulog sa medyo lugar na mahina yung wifi. At sabi niya, baka idalhin siya sa hotel etong oras na ito. Kaya titignan ho natin siya ha, kung nandyan na si Bro Noe Dora. Tignan natin kung nandyan siya. Wala, negative. Wala pa siya. So mag-a-announce muna ako mga kapatid. Baka sakasakali, baka after 5 minutes, nandyan ako si Bro Noe Dora. Si Bro Noe Dora po ang kauna-unahang pastor na naging Katoliko. 18 years na po siyang Katoliko. At ang kanyang ginagawa po ay umiikot siya sa buong Pilipinas, nagbibigay ng talk sa kanyang conversion. At siya po nagmamanage sa mga converted pastors sa buong Pilipinas. At isa na nga po tayo dito sa Bacolod. At gusto natin siya makausap on a regular basis every Saturday sana. Kahapon, kaya lang again yung wifi may problema doon sa kanyang area. Kaya minabuti ko na kung po pwede siya pag Sunday, gano'n na lang ho, na mag-a-adjust po si Brad Calix sa schedule ni Bro Noe Dora.
Siya po yung kauna-unahang pastor na naging Katoliko. 18 years na po siyang Katoliko. Si Brad Calix po, buwan pa lang po tayo eh. October 26 po tayo opisyal na naging bahagi ng simbahang Katoliko dito po sa Bacolod. Opo, yan yung ating confirmation. Yung aking binyag ho, 1970 pa. 1970 pa ako. Nabinyagan ako. Sabi nung nanay ko, 1970, pinanganak ka, 1970, December 3. Sabi nung nanay ko, 2 linggo after kang pinanganak, nag-decide kami na pabinyagan ka. Kaya ang isa sa mga layunin ng pagpunta ko rin sa Manila, asikasuhin ko doon yung dokumento. Kasi hoy, panalangin nyo kami kasi nagpasya kami ni Mrs. na magpakasal sa simbahan. Yun po kasi yung tamang sistema para sa akin. Ang amin lang po yung wedding rite, kasal naman na kami. Pero ang habol namin ni Mrs. yung wedding rite sa simbahan. Kasi sakramento yan eh. Iba kasi pagka sakramento, mabigat po yun. Pag-pray nyo po kami, ang aming pecha po dyan ay February 15. So, kinakailangan ko makuha yung dokumento para mabitbit ko na pag-uwi ko sa Friday next week. Para ho, pre-ka na lang yung aming dadaluhan, yung pre-ka na yan. Tapos, diretso na. It will be a simple wedding. A wedding rite lang ho yung aming gusto sa simbahan. Opo. Naniniwala kasi si Brad Calix na dapat maayos lahat. Kaya just in case magmi-minister tayo sa Couples for Christ, so magiging effective yon. Opo. Kasi nasundan natin yung sistema ng simbahan natin. So looking forward tayo na magamit ng Lord sa Couples for Christ later on, dito sa Negros, and probably sa buong Pilipinas. Tingnan natin kung anong gagawin ng Lord. Basta kami, open lang ho kami magpagamit ni Mrs. Pag-pray nyo si Mrs. Yung kanyang struggle sa kanyang karamdaman, she is suffering from stage 3 colon cancer. Opo. Lagi masakit yung kanyang tiyan at may mga ano na ho, parang kumakalat na yung bukol sa kanyang Hindi siya nag-decide na magpa-doktor, etc. Kasi even chemo. Tapos na yung chemo last year. Pero recommendation ng doktor, ano po, gawin uli yung procedure. Tapos merong parang camera na ilalagay dito sa bibig, papunta ron sa kanyang tiyan para tignan, silipin yung pinaka nangyayari. Pero again, I just respect my wife, kung ano decision niya, yun po yun. At hindi niya na po gusto yun. At taga-antay na lang ho siya sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Kaya ipagdasal ho natin itong struggle ni Mrs. At wala ho kaming idea kung ano ang plano ng Lord, pero nagdadasal lang ho kami, nakasama ho ninyo. Kaya ho, pagdasal natin sa kanyang pagpasok sa school ay hindi na rin ho normal yung pasok niya. Kasi kapag di niya kaya, tatawag lang ako, tawag sa akin, sunduin ko siya sa school, uwi ko siya sa bahay. So ganun po yung setup lagi sa isang linggo. Kaya ipagdasal ho ninyo, hindi ito madali para sa amin. And probably may kamag-anak ka rin, kaibigan, na ganito po ang sitwasyon. So ipagdasal nyo ho kami. Ang aming panganay ay 16 years old na ho, yung lalaki. Senior high, at yung meron kami junior high na 15 years old ho, yung babae namin. Kaya ipagdasal nyo po kami. Franklin Villaflor Cacho, magandang umaga po. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Pakisuportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandyan po nakalagay yung ating conversion sa Catholic, yung ating devotional na talks na binibigay Monday to Sunday ay nandyan din ho naka-upload. Salamat tayo kay Bro George Quiles sa kanyang labor of love sa pag-upload ng ating videos mula rito sa FB papunta ho ron sa YouTube channel natin sa State of Grace TV. Magandang umaga sa akin may bahay kay Annalyn Ledesma Calixtro. Magandang umaga ma'am. Marisa Buyaw, magandang umaga po. At God bless sa inyong pamilya, sa inyong parish priest. Pastor Junel Chavez ng SBC Convention, God bless po. Isa sa mga matalik na kaibigan natin yan, si Pastor Junel Chavez. Ako po ay nadistino dyan sa Pangasinan for 7 years.
Maganda ho yung partnership namin. Yung kanyang grupo na kung saan nagtatrabaho siya na NGO, na Christian NGO, sila po nag-provide ng livelihood, scholarship. Kaya ho, yung sa akin ho, more on spiritual. O kasi missionary pastor tayo. Church planter po, yun po yung nangyari. Bagamat ako po ay nasa, ika nga, hindi na tayo Southern Baptist noon, pero dahil yung camaraderie, yung friendship nandun, so we were able to to plant a house church sa panahon na yon na kasagsagan pa ng ministry ng kapatid na Pastor Jonel Chavez na involved siya rin sa Christian NGO na yon. Kaya maraming salamat sa kapatid na yan dahil isa sa mga trusted friends sa SBC na alam yung ating journey. Hindi pa kami nakapag-uusap, Pastor Ray, Doc Ray. And hopefully po ay magawa po natin yan pagbalik natin galing ng Maynila. Alright, tignan natin kung nandito si Pastor ha. Kung wala tayong magagawa ay i-set natin sa next na si Pastor Noe. Kasi napakahirap po yung lugar kasi nagtatravel siya, hina ng wifi. Maski na nakadata siya, kung mahina yung wifi, yung network, wala rin ho magawa yung data eh. Opo, kaya ho, yun po yung ating sitwasyon. Okay, babati muna tayo ng ilan, pero pag wala po talaga hanggang alas 6:10 ay we have to close this broadcast. Opo. Gusto ko lang batiin yung ating mga overseas na mga listeners at viewers. Si Bro Sosimo Inojo, dyan sa Ireland, magandang umaga o tanghali. Si Ate Angel Amoma sa Japan, God bless ate. Si Alex Dugang sa Columbus, Ohio sa USA. Si Elinita Billete dyan sa Greece. Rosa Tadeo sa Hong Kong. Roberto Galang sa Rome, Italy. Ta Arnel Jawod Segosyo sa Malaysia. Usting Fabon Rubines Umpad sa Silici, Italy. Romel Parado sa Perugia, Italy. Arturo Paggarpatan sa Ghana, Africa. Kay Rego Perocho sa Kuwait. Alan Janeta sa Hungary. James Walter Hibanada Tapik sa Canada. Kay Enteng Narem ng Libya. Sino pa ba? Si Henry Cordero sa Singapore. At si Ariel Berhis ng Canada. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa Catholic Community worldwide. Sa ating kaibigan pare na si Joe Carl Marx dyan sa Zamboanga del Sur, Pads, magandang umaga po. Kay Bobby Taruk, magandang umaga. Danilo de Guzman, James Regalario Sabino, kay Ray Dan Garcia, John Paul Ruby, Ray Panganoron, Aika Ekat, Arthur Sabare, Sonet Senas. Ito mga mga sharers ng ating videos. Ordinaryong Katoliko, Unol Campuso, Marilu Daligdig Barin, Emil Tutor, Ren Romo sa Davao Oriental, Artemio Buscay sa Bulacan, kay Retzel Wasi, Beth Sambayon, Jessel Du, Jan Pakulba Kaay, kay Gemma Gabio sa Bayugan City, Joey Olmedo, Julieta Bantilan, kay Lynn Poliante, Mary Torion, Arturo Pagatpatan, Bro Mario Talatayod, Jonathan Rizada, Raymond Luyas Laganzon, kay Darling May Peñaflor Sibonga. Opo, yan po yung mga nakalista sa atin noong mga nakalipas na araw. Mga kapatid, mamayang gabi alas 7, Lord willing, yung ating series na Learn to Love. Kagabi po pinag-usapan natin yung missions. Ang missions pala ay local papuntang global. Local, global. Nakita mo yung pagkakapare sa dulo. Local, global. Yan po ay iniatang ng Panginoong Yesus primarily sa mga apostles, sa 11 mga apostoles bago siya umakyat sa langit, ang eksena sa kabundukan. Ibinaba niya yung Great Commission. Hindi po yan kung para kanino, yan po ay para sa lahat ng mga nakakilala sa Panginoon Diyos. In our context, meron po tayong pananagutan bilang mga Katoliko na ipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos.
sa maraming tao. Magsimula yan sa iyong lugar at dapat po makarating din ho yan sa ibang tao, sa ibang lugar. Alas 6:12 sa aking orasan, mga kapatid. Tignan natin for the last time si Bro Noe. Pag wala, probably mamayang gabi, ha? Subukan natin. Okay, wala. Negative. So, di ko naman siya makita rito sa ating screen. Wala naman. So, alas 6:12 na. So, kita-kits tayo mamayang gabi, mga kapatid, para sa ating ikapito na series tungkol doon sa Learn to Love series natin. Mamayang gabi, alas 7, Lord willing. Tayo po'y manalangin in the name of the Father and of the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagkat ito ang kapistahan para sa kay Senyor Santo Niño. Salamat sapagkat nagbabalik tanaw kami sa batang Jesus. Maraming salamat sapagkat siya po ay simbolo ng humility, simplicity, and obedience. Etong child Jesus. Yun yung kanyang mga virtues. At sana ho makita ito sa amin. Hindi lang sa mga anak namin, kundi sa amin ho ng mga magulang. Etong humility, simplicity, and obedience. Samahan niyo po kami, bagamat hindi namin nakasama si Bro Noe Dora ngayon sa oras na ito, but kami nagdadasal po sa inyong kalooban para sa kanya. Ingatan niyo po siya, saan man siya naroon, at Lord willing, mamayang gabi ho ay meron siyang opportunity na to be with us. Gusto namin pagdasal ang aming Santo Papa, Pope Francis. Bigyan niyo po siya ng kalakasan patubay sa kanyang karamdaman. Samahan niyo po siya sa kanyang constant travel, ang inyong protection. Dadasal kami para sa lahat ng mga cardinals niya sa Vatican, patuloy sila magkasundo. Merong isang layunin na ipatupad ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Praying kami sa lahat ng mga archbishop, bishop at sa lahat ng mga kaparian sa Pilipinas. Kami nagdadasal na ma-accomplish nila yung kalooban ng Diyos sa iba't ibang parokya. Nagdadasal po kami ng kalooban nyo para sa lahat ng mga pari namin sa kanilang homily na ibibigay. Actually, itong Luke chapter 2, 41-52, ito po yung homily mamaya ng mga kaparian hanggang sa gabi na misa. Kami nagdadasal sa lahat ng mga viewers ng Kabrad ay inyong pagpapalain sa kanilang pinagdadaanan, sa kanilang pamilya, trabaho, negosyo, sa kanilang karamdaman. Lord, pray kami sa inyong kahabagan sa aking may bahay. Kay Ronaldin, ganoon din kay Wenny Angel na mga kaibigan ko at sa iba pang mga kapatiran na may mga pinagdadaanan. Yung mga kaibigan naming pastor na nandito na sumusubaybay sa broadcast ng Kabrad mula Lunes hanggang Linggo ay samahan niyo po sila at pagpapalain din naman sa kanilang mga pinagpapastoran. At kami nananalangin na ang inyong salita ay patuloy na may papangaral sa anumang kaparaanan na si Kristo ang may tataas, hindi po ang aming mga sarili. Maraming salamat po at we are praying na samahan niyo kami sa maghapong ito na ma-enjoy namin ang aming pagdalo sa misa anumang oras yan. At higit sa lahat po ninyo, Ama, ang pinakamataas na papuri sa umagang ito. We just want to thank you. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alas 6:15 na umaga sa aking orasan, mga kapatid, mamaya alas 7, Lord willing, tayo po'y magkikita. At para ituloy ang ating ikapitong series sa ating Learn to Love. Once again, ako po ay humihingi ng inyong pagsuporta doon sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Sa mga nais sumuporta po sa ministeryo po natin ay nakalagay po dyan yung ating GCash number at paki-indicate lang kung saan ho ninyo gustong itulog yan, ha. Kasi kung merong iaalat nyo yan sa isang project para sa ating studio, ay susundin po natin yan. At ayaw po natin na magkakaroon tayo ng problema dyan along the way. Tayo po ay transparent sa anumang tulong pinansyal na magagaling po sa inyo. Yam Montejo, ate, magandang umaga. Maraming salamat po. So sa mga nagre-request na kung paano tutulong ay nakalagay na po dyan sa ating screen kung ano po yung number natin dyan. At kami po ay nais magpasalamat sa inyong kabutihan, mga kapatid. Bahala na po si Lord ang gumanti sa inyong kabutihan at sa inyong generosity. Ray Agaton, magandang umaga bro.
Salamat for joining. Sa ngala po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. Pakishare po yung ating video and bye for now.